nagrepaint ako ng gas tank ng Aerox. So tinanggal ko to. Tapos napansin ko na putol na pala yung isa nito. Kasi ito nung tinanggal ko to. Yan. Sumabay yung isa, yung dito. Yung dito, yan. Hindi ko alam kung nakikita nyo yan. So umorder ako nito. Pero parang kahit ito nga ano din, sira na din. Parang wala na din lock. Parang naluto na sa gasolina. So yung gagawin natin ngayong araw mga par, papalitan lang natin to. So nakapag-order na ako. Ito yung na-order ko. So nasa comment section yung link kung saan ko to na-order. So yung tawag nito mga par, ano, fuel IC yung pangalan nito. Nasa 200 din. Yamaha. So na-order ko to sa Bicol Speedtech. Ganito dapat yung itsura niya mga par. May kasama na siyang o-ring. Tapos yung holder. Yan. Tapos yung mismong IC. Yan mga par. So ngayon tatanggalin na natin yung luma. Papalit na nga din pala ako ng ano, ng fuel filter. So yung gamit natin pang sniper, halos same lang naman yan, Yamaha. So yung mga part. So yun mga par, natanggal ko na. So yung ginawa ko mga par, para matanggal siya, kasi kailangan napupush siya pababa habang binubuka mo to para hindi na bumalik papasok itong parte na to. So yung ginawa ko, nilagyan ko dito ng gunting, kasi yung gunting di ba triangle yan, papalaki. So habang tinutusok ko siya dito pababa, di mapupush siya downward. Ngayon binubuka ko naman to para hindi bumalik papasok. Isa ko siya hanggang ngayon bumaba. Yan, tanggal ko na siya mga par. Lilinisan ko lang, then kakabit natin yung bago, no? Alright, punasan ko na. Lalagay ko lang tong gasket. Hindi, ano, o-ring pala, o-ring. Yan. Yung o-ring dito lang naman nakalagay yan eh. Tapos papasok natin dito mga par. Kasi yung o-ring babanggayan dito eh. Parang may ano siya, may kanal dito sa loob. Tapos yan, hindi ka naman malilito kasi yan, may ano dyan, may buka. Automatic doon to papasok, papunta doon. Nakaturo papunta ron. Yan, lalagay mo lang. Hindi ka naman malilito yan. Tapos papasok yan dyan. Yan. Pumasok na mga par. Mas mabilis ipasok kaysa ilabas. Tapos para mas humigpit pa siya, tulak mo lang papasok to. Tulak mo lang yung mga lock na yan. Pero wag mong didiin sa gitna kasi baka masira yung electronics. So kakabit ko lang to. So yun mga par, papalitan na din natin ng fuel filter. Kung may cutter kayo mga par, yan, pwede nyo putulin na lang to. Huwag nyo puputulin to ha, itong lock. Yan, itong lock, huwag nyo puputulin yan. Ito, pwede nyo i-cut na to. Yung mismong sa fuel filter. Yan, yung kinakapitan ng lock. Ito, kahit i-cut nyo dyan. Yan. Pero since ako wala, manumanuhin ko tong tanggalin mga par. So ayun mga par, natanggal ko na. Buo ko siya na natanggal. So pag nagtatanggal pa lang kayo ng ano nito o may ginagalaw kayo dito, iwasan nyo na magalaw tong alambre na yan. Kasi once na magalaw nyo kahit unti yan, magbabago yung reading ng ano nyo, fuel gauge. Pittsbike yung brand mga par. Yan. Pittsbike. So yan mga par, sasalpak mo lang yan. Ganyan. Plug and play lang yan mga par.
Salpak lang natin ha. Patigas mga par. Kailangan gamitan ng puwersa. Puwersang tatapos sa sangkatauhan. Baka hindi parehas no, kaya ayaw pumasok. Ang tigas. Pero papasok to mga par. Kailangan lang nito ng konting hilot. Ganito lang yan, oh. Diba? Oh, masok na mga par. Bago na ulit yung fuel filter natin. Bilis lang magpalit ng fuel filter. Kahit kayo mga par, pwede kayo magpalit ng fuel filter. Napakadali lang mga par. Kaso maging maingat lang kayo kasi imbis na fuel filter lang yung papalitan nyo, baka change oil na yan. Change oil yung buong pump assembly. So yun mga par, maging maingat lang mga par. Yun lang. Pero sa tingin ko pwede kong sundin to. Sa gitna yung yellow, red sa taas, puti sa baba, di ba? Pwede naman siguro, no? Mga par. Kakabit ko lang mga par. Mabilis na naman magkabit nito. Kabit ko lang. So yun mga par, naikabit na natin yung tatlo. Hindi ko lang alam kung tama yan, pero kakabit ko na rito. Kakabit ko na sa gas tank. So yun mga par, kabitan natin. Nakalimutan ko bumili ng bagong gasket ba yung tawag dito? O-ring. Yan, dito to nakalagay mga par. Medyo makalawang na eh. Parang tumikit yung kalawang sa kanya mga par. Pero pwede pa naman. Palitan na lang natin sa sunod. Yan. Tapos papasok nyo lang pag ganito to eh. Yan, pag ganyan. Papasok nyo lang siya mga par. Pero dahan-dahan lang syempre. Yan, nilalaro-laro lang yan mga par. Di ba? Ganun lang. Tapos lalagay mo yung ito, bracket. May guide naman yan eh. Hanapin mo yung guide. Guide. So pag ganito yun. Yan. Di ba? Right. Tapos ito yung tornilyo niya. Hindi ko na nilinisan yung tornilyo. Sa ilalim lang naman to, hindi naman to makikita. Duko lang ng alin. So yun mga par, itong sira na lang na alin yung gagamitin natin. Hindi ko mahanap yung ano eh. Hindi ko mahanap yung itim. Sana naman kayo napunta yun. Hihigpitan ko na lang ulit to pag nahanap ko na. Madudukot lang naman yung ano nito, yung mga bolt. Yung pintura nga pala ng frame natin tsaka pintura nito, ano lang, paparepaint ko pa din to ng ng urethane. Pero kung magkataon na sa time na yun may ano na ako, may budget na ako, bibili na lang ako ng ng gamit mga pangpintura. Yung pangpintura talaga mga par. Mag-aaral ako magpintura. Extra income din yun pag natuto ka, di ba? Sira. So yun, hihigpitan ko na lang ito mga par pag nahanap ko ng itim. Kasi mabilis lang naman ito dukutin. Tapos yun lang. Yun lang mga par. Tapos kakabit ko na to sa frame. Ganun lang kadali magpalit nito. Ito lang yung tatanggalin mo, 4 na tornilyo. Ganun lang kadali magpalit ng IC pag nasira yan, o kaya yung filter, no? O kaya yung pump, yung fuel pump. Pag nasira yan, pwede mong palitan yun. Nakakabili ng ano lang nun, yung parts lang mismo. So yun lang mga par. Alright, babush.